38 minuto makalipas ang ikapito ng umaga. Ito ay hatid ng KBS RMM News. Radyo na dyaryo pa. Alright, good morning, Pilipinas, Luzon, Visayas, at Mindanao. Mapagpalang umaga po sa ating lahat ngayong araw ng Miyerkules, June 11, 2025 ng taong kasulukuyan. Kamusta na po ang mga minamahal kong mga kababayan? Sa ating mga OFW sa iba't ibang dako ng mundo. Kamusta na po kayo? Sa ating mga seafarers. Naway lagi po kayong malakas ang katawan at nasa mabuting kalagayan. Katulad ng ating minamahal na sambayanan dito sa ating bansang Pilipinas. Samahan po ninyo ako sa loob ng 2 oras ng ating pagtatanghal dito sa ating palatuntunang gabay at patnubay dito sa Kasado Broadcasting Service RMM News. Sa mahigit kumulang na 2 oras ng ating pagtatanghal. At syempre sa lahat po ng ating mga kasado patroller na naka-standby sa iba't ibang area ng ating kapuluan dito sa ating bansa. Luzon, Visayas at Mindanao, partikular na po sa area ng Mega Manila, area ng Calabarzon, Mimaropa. Standby report mga kasado patrol para sa inyong mga pagbabalita. Magandang umaga sa ating nasa Studio 2 Bulwagan ng Balitaan ni Kuyang Alan Valenzuela Verdellos. At syempre ganoon din sa Bulwagan ng Balitaan ni Studio 3 mula sa kinaroroonan ni Kuyang Wayne Espeno Lawson. At sa ating pong nakakasama rito sa ating Studio 1 dito sa ating technical side. Bilang tumatayong production assistant si Ate Del Aldea Santos at Ate Rosemary Padirong. Magandang umaga kay Ate Cora Biernes, ang ating operation manager. Kay Ate Joy Pasco, ang ating layout artist. Panatiliin po lamang ang pagbabasa ng tabloid o ng dyaryo ng Balitang Kasado. Good morning everyone! Magandang umaga. Higit sa lahat sa ating tagapagtaguyod, si Attorney Mike Bordellos. Kuyang Mike, magandang umaga. At syempre sa lahat po ng ating mga correspondent, sa lahat ng ating columnista at writer ng Balitang Kasado. Mapagpalang umaga sa inyong lahat. Good morning everyone sa lahat ng ating mga kapulisan.
ito sa Mega Manila at syempre sa ating pong bagong Chief ng Philippine National Police kay General Nicolas Torre III. Magandang umaga sa abuting tanggapan ng ating bagong Chief ng Philippine National Police. Likewise kay spokesperson ng PNP, Brigadier General Jean Fajardo. Magandang morning po sa inyong lahat. Sa ating pong butihing Regional Director ng Region 4A Calabarzon, Brigadier General Polkini Tuay Lucas. Sa ating pong Chief ng PIO, Police Lieutenant Colonel Chita Del Gawiran. Sa Provincial Director ng Lalawigan ng Rizal, Police Colonel Felipe B. Maragon. At ang maghiting mabilis sa aksyon, si Police Lieutenant Colonel Marlo Solero ng Bayan ng Taytay Rizal. Magandang umaga po sa inyong lahat sa buong hepe ng kapulisan sa buong Rizal, sa buong lalawigan ng Rizal at sa buong Calabarzon area. Magandang morning. Ganon din sa ating Regional Director ng Region 4BB Maropa, Police Brigadier General Roger Quisada. Good morning everyone sa lahat ng ating mga kapulisan dyan sa Maropa. Likewise sa lahat ng ating buong kapulisan Luzon, Visayas at Mindanao. Mapagpalang umaga sa lahat ng ating mga tagapakinig, sa lahat ng sumusubaybay ng ating palatuntunan ng gabay at patnubay. Mulit-muli, ang pagpapala ng ating dakilang lumikha ay sumabawat isa. At syempre ngayon po ay araw ng Miyerkules. Syempre ito po rin yung madalas na ipinagdiriwang ng lahat ng mga kababayan natin na nagtutungo sa lugar ng Katedral ng Baclaran para sa nobena ng Ina ng Laging Saklolo. Magandang morning po sa inyong lahat at good luck sa inyo at laging ingat sa pagbabiyahe. At syempre sa lahat po ng mga opisyales, lahat po ng ating mga nanunungkulan at lahat ng ating mamamayan ng lalawigan ng Rizal. Happy holiday po ngayong araw na ito. Ngayon po ay araw ng lalawigan ng Rizal. Syempre ho, June 11, 2025. At syempre kasabay din po ng election ho, election 2025 ng Arano Homeowners Association ng Barangay San Juan. Ayan, Ibarra Compound, Barangay San Juan, Taytay Rizal. Good luck at maraming salamat sa inyong butihing paglilingkod, mga taga-Arano Homeowners Association Incorporated. Tuloy-tuloy na po mga kababayan ang ating balitaan. Round 1. Ready, go! Alright mga kababayan, narito ang ating mga pangunahing mga balita. Round 1. Ready, go! 816 milyong pisyong shabu itinago sa mga parsela na nasamsam sa Pasig. Round 1. Ready, go!
Nasamsam ng Philippine Drug Enforcement Agency ang halagang 816 milyong halaga ng hinihinalang shabu na nakatago sa papasok na parsela mula sa California, USA. Sinabi ni PDEA Director General Isagani Neres na nakumpiska ng mga otoridad ang 120 kilo ng shabu sa Pasig City nitong linggo. Alinsunod na rin sa direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na pagtitingin ang kampanya laban sa illegal na droga. Pinangunahan ni PDEA National Capital Region Eastern District Office and Operations sa pagpagtulungan ng Southern District Office, PDEA Airport, Interdiction Unit, K9 Unit, Eastern Police District, District Drug Enforcement Unit, Pasig City Police Station. Ang mga illegal na droga na matalino na naka-impake sa iba't ibang mga kahonang chip na ipinadala mula sa iba't ibang mga address sa California at naka-address sa maraming tunsinis ng Taguig, Pasig at Makati. Sinabi ni Neres na ang mga ebidensya ay ipinasa sa PDEA Laboratory Service para sa confirmatory analysis kasama ang dokumentasyon ng kaso at mga legal na pamamaraan na isinasagawa. Ang tagumpay na ito ay produkto ng malakas na pakikipagtulungan sa pagitan ng PDEA ng aming mga kasosyo sa pagpapatupad ng batas. Ang aming presensya sa mga pangunahing paliparan, pantalan at mga pasilidad ng kargamento ay hindi lamang kinakailangan, ito ay mahalaga. Dagdag niya, inimok pa rin ng PDEA ang publiko na manatiling mapagmadsyag at iulat ang mga kahinahinalang pakete o aktibidad na may kaugnayan sa droga. Ang mga ulat ay maaaring gawin ng hindi mapagpapakilala at sa pamagitan ng opisyal na mga platform ng social media ng ahensya. 10 minuto makalipas ang 7 ng umaga. Good morning everyone. Good morning. Oyang Arnold, good morning. Kasado Patrol 60 Gingog, CTV Samis Oriental, Mindanao. Magandang umaga sa iyo, Koyang Francis Botlay. Likewise sa mga taga Viva KPP San Benito. Good morning everyone. Sumainyo nawa ang pagpapala ng ating dakilang lumika. Maraming salamat mga taga Viva KPP San Benito, brother and sister. At syempre mga kababayan, binabati po natin ng morning ang lahat ng buong grupo ng Rizal Provincial Police Press Corps. Ito po ay sa pangunguna ng ating butihing Pangulo, President Donato Bibillones. Magandang umaga. At ganun din kay Kuyang Wayne Lauson, Ate Rodrica Rivera, Kuya Jerry Acuno, Kuyang Alan Bordeos, and Kuyang Arnold Paharon Jr. Likewise sa mga BODs, Board of Directors sa pangunguna ni Ate Aida Tagicana, Kuyang Dan Torbeles, Kuyang Ricardo Loloyas Lita, Ate Cora Biernes, Kuyang Arman Patulot, Ate Vicky Custodio, Ate Pau de la Cruz, Kuyang Bernie Gamba, Kuyang Mike Francisco at ang inyong abang lingkod bilang Chairman of the Board ng Rizal Provincial Police Press Corps. Mapagpalang umaga po sa inyong lahat. Siyempre, binabati rin po natin ng magandang morning ang buong grupo at buong kapatid natin ng Bayanihan Church of the Nazarene dyan sa lungsod ng Antipolo. Magandang umaga po sa pangunguna po ni Ate Cora Bordeos at ni Ate Joy Pasco. At sampu po ng lahat ng bumubuo ng Bayanihan Church of the Nazarene dyan sa Barangay San Roque, Antipolo City. Samantala mga kababayan, tuloy-tuloy lamang ang ating balitaan. Round 1. Ready, go! Walong pulis sa Taguig sa warrantless search ibinasura. Round 1. Ready, go! Good morning to all Senator Judge. Yes, Vice President Confidential Impeachment na isinagawa na sinayawan ng mga alat
naalat na burahin sa landas ang Vice Presidente para mawala sa eksena sa 2028 eleksyon. Nalimutan na ang Kalimutan na ang no issue ng PhilHealth at ang magic na GAA na umano'y inulimbat ng mga congressman na pumirma sa pagpapatalsik kay Vice President. Yan ang mensahe po ng ating Kasado Patrol 20, Kuyang Don Robert Ramero. At syempre mga kababayan, narito ang ating mga balita. Round 1. 8 pulis Ready, go! sa Taguig sa warrantless search ibinasura. Ipinag-utos ni National Capital Region Police Office Chief Brigadier General Anthony Abirin na pagpapali sa 10 pulis dahil sa umano'y pagpasok sa isang bahay nang walang search warrant sa Taguig City. Sa isang pahayag Lunes ng gabi, sinabi ni Abirin na ang 8 pulis ay inutusang ipali sa trabaho dahil sa malubhang maling pag-uugali. Hindi gaanong malubhang maling pag-uugali at pag-uugali na hindi nararapat sa isang opisyal na pulis. Samantala, ang kasangkot na commander ng substation ay napatunayan nagkasala na malubhang kapabayaan at tungkulin at nakakatanggap ng isang ranggo na pagbabago ng posisyon habang ang isa pang opisyal ay pinawalang sala. Ang desisyon ay ginawa pagkatapos ang 4 na buwang pagsisiyasat kung saan ang mga opisyal ng pulis ay binigyan ng pagkakataong ipagtanggol ang kanilang sarili, sabi ni Abirin. Ang NCRPO ay naninindigan ng matatag at walang kompromiso sa pagtiyak sa pananagutan ng pulisya sa loob ng hanay. Ipaalam ito walang pangalawang pagkakataon para sa mga pulis na iskalawag, sabi niya. Ang aking 5 pangunahing paalaala ay binibigyan din sundin ang nakasulat sa Police Operational Procedures dahil ito ang nagsisilbing gabay natin sa lahat ng operasyon. Gawin ang tama sa lahat ng oras at huwag makisali sa anumang illegal na aktibidad. Sa paggawa nito, tiniyak namin ang aming mga aksyon ay mananatiling ayon sa batas, wasto at paggalang sa mga karapatan ng aming mga mamamayan. Makikita sa viral video ang pagpasok ng mga pulis na nakasuot ng sibilyan sa bahay ng isang babae ng walang valid warrant noong Pebrero 9. Ayon pa rin sa mga ulat, ang babae ay dati nang inakusahan ng pag-aari ng illegal na droga ngunit pinaniwalang sala at pinalaya noong 2022 ng taong nakalipas. Sinalakay din umano ng mga pulis ang 14 na taong gulang na anak na babae at kinuha ang kanyang mobile phone sa insidente. Sinabi rin ng isang caption ng video na ang mga pulis na ito ay nagsasagawa ng mga raid sa lugar na tinatawag na Block 5 halos tuwing katapusan ng linggo nang walang search warrant. Inakusahan ng mga pulis ng pisikal na pang-aabuso at pagnanakaw ng mahigit 76,000 cash at ilang electronic devices. Tatlong minuto bago mag-ikawalo ng umaga. Ito'y atid ng Kasado Broadcasting Service, RMM News. Radyo na, dyaryo pa. Good morning kay Ate Maribel Remuyan ng Lungsod ng Calapa. Samantala mga kababayan, tuloy-tuloy lamang ang ating balitaan. PNP Anti-Drug Group na samsam ang 3.6 milyong piso na droga na nahuli ang 16 isang linggong operasyon. Round 1. Ready, go! Samantala na kumpiska ng Philippine National Drug Police Enforcement Group ang mahigit 3.6 milyong pisong halaga ng illegal na droga at naristo ang 16 na personalities mula sa Hunyo 2 hanggang 8. Sa isang ulat nitong Martes, sinabi ni PDEG Acting Chief Brigadier General Jason Capoy na ang 13 operasyon sa panahong iyon ay nagresulta sa pagsasamsam ng 542 gramo ng shabu na nagkakahalaga ng 3.68 milyong piso.
Kabilang na sa mga naristo ang 13 high-value individuals at 3 street-level drug suspects. Sinabi pa rin ni Kapoy na ang mga pag-aristo ay inaasang magdudulot ng malaking dagok sa mga lokal na sindikato ng droga. Ang tagumpay na ito ay hindi lamang magtataguyod ng kaligtasan sa publiko, ngunit magpapalakas din ng tiwala-tiwala ng mga tao sa pagpapatupad ng batas, sabi ni Kapoy. 1 minuto bago mag-ikawalo ng umaga. Ito ay atid ng KBS RMN News. Radyo na, dyaryo pa. Samantala, Marcos, pinag-aralan ang mga reklamo ng mga empleyado laban kay BI Chief Biado. Round 1. Ready, go! Sinabi pa rin ng Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. nitong Martes na iniimbestigahan ng Malacanang ang mga alegasyon ng katiwalian ng maling pag-uugali laban kay Bureau of Immigration Commissioner Joel Anthony Biado. Kasunod ng reklamo na isinumite umano ng mga hindi nagpakilalang empleyado ng Bureau. Sa kabila ng kakulangan ng mga lagda at tiyak na detalye, nagreklamo sinabi ni Pangulong Marcos na hindi pababayaan ng gobyerno ang nilalaman ng liham. Siyempre tinititigan natin iyan, ngunit alam mo, mahirap pag-aralan ng isang reklamo sa puting papel na hindi pinipirmahan at walang mga detalye. Pero gayon pa man, tinitingnan namin ito at patuloy namin gagawin iyon, sabi ni Pangulong Marcos. Sa isang panayam sa media sa palasyo, ang liham na may pitsang Hunyo 2 sa natanggap ng Malacanang ay inakusahan si Biado ng hindi wastong paghawak ng mga kaso na kinasasangkutan ng Philippine Offshore Gaming Operators na ipinagbabawal ni Pangulong Marcos noong nakaraang taon. At ang disportasyon ng mga illegal na dayuhang manggagawa, ang mga nagrereklamo na piniling manatiling hindi nagpapakilala na binanggit, ang takot sa paghihiganti ay nagsabi na kung hindi matugunan ang nasa isyo, ay maaaring humantong naman sa makabuluhang problema sa katiwalian na maaaring madungisan ang imahe ng administrasyon. Impuntong 8 ng umaga. Ito ay atid ng Balitang Kasado, ang payagang balansiya totoo. National Newskeeper. Tuloy-tuloy lamang mga kababayan ng ating balitaan. Maagang pagbasura sa impeachment ni Vice President Sara Duterte and constitutional, sabi ni Pimentel. Round 1. Ready, go! Nagbabala si Senate Minority Leader Aquilino Pimentel nitong Martes na ang anumang pagtangka ng ibasura ang impeachment proceedings laban kay Vice President Sara Duterte bago ang paglilitis sa inconstitutional labang naghahanda ng Senado na magpulong bilang impeachment court. Sa isang panayam sa radyo, sinabi ni Pimentel na ang mga senador ay may mga tungkulin sa konstitusyon na ipagpatuloy ang paglilitis sa sandaling may pasa ang articles of impeachment na nagsasabi ng mga pagsisikap na ikliin ito ay lalabag sa utos na ito. Maling-mali yun, legislative body ka, pero gusto mong i-dismiss ang trabaho mo. Bilang korte, may utos sa amin, mag-trial kayo, hindi pwedeng maghugas ng kamay at basta na lang i-dismiss kasi may madali, sabi niya. Ang pahayag ni Pimentel ay sa gitna ng hakbang ni Senador Robin Padilla na maghain ng Senate Resolution 1371 na naglalayong ideklara ang impeachment proceedings sa terminated dahil sa limitadong sesyon. Ilang araw bago ang Kongreso ay nag-adjourn dahil sa Hunyo 13. Ngunit pinatili ni Pimentel na ang naturang aksyon ay may kapintasan sa pamaraan at konstitusyon. Kung i-raise man yan, ang una kong tatanungin, tama ba ang proseso sa court na yan? Dapat i-raise at ang sagot natin, unconstitutional yan, sabi niya. Inulit niya ang hindi basta-basta
talikuran ng Senado ang tungkulin nito bilang impeachment court para makaiwas sa responsibilidad. Inatasan po kami na magsagawa ng paglilitis, dapat nating sundin ang konstitusyon. Dumating din ang pahayag ni Pimentel ilang oras bago nakatakdang manumpa ang mga senador bilang impeachment judges. Pimentel said Committee on Rules chaired by Senate Majority Leader Francis Tolentino is expected to submit a formal report and the referral of the case the fulfill procedural requirements before the court formally convenes. May commitment ang Committee on Rules na magre-report out siya ngayon din tapos diretso na sa OTking. Sinabi ni Pimentel at idinagdag na hindi tutol si Tolentino na isulong ang proseso. Sa ilalim ng mga patakaran ng Senado, babasahin ng Kamara ang Articles of Impeachment sa Hunyo 11 at maglabas ng sumon kay Duterte. Pagkatapos ay magkakaroon siya ng 10 araw upang tumugon na susundan ng 5 araw para sa mga taga-usig ng Kamara upang maghain ng kanilang sagot. Lahat ng bagay na may kinalaman sa impeachment ay dapat itaas sa korte at sa rules natin. May time limits 2 minutes lang per issue, walang ulitan, darating ang panahon na pagbubutuhan talaga yan, sabi ni Pimentel. Ayon kay Pangulong Ferdinand Romualdez Marcos Jr., hindi matatapos ang impeachment trial ni Vice President Sara Duterte sa ilalim ng 19th Congress. Sa panayam ng mga importer ng palasyo sa Malacanang, sinabi ni Pangulong Marcos na hindi katakataka kung ipagpapatuloy ang impeachment case na 20 Congress sakaling hindi tapusin ng 19th Congress ang paglilitis. Napakalinaw na gagawin ito dahil walang paraan na kahit simulan na nila ang paglilitis ngayon, matatapos na nila ito bago pa man pumasok ang mga bagong senador. So again, ang mga senador na ang magdidesisyon, iginiit ni Pangulong Marcos na hindi siya makikialam sa proseso ng impeachment. Naniniwala rin siya na nais ni Senate President Francis Escudero na magkaroon ng mapayapa at transisyon ng paglilitis mula sa 19th Congress patungo sa 20th Congress. Ito at talaga isang tungkulin ng Senado ngayon kaya ipaubaya namin ito sa kanila. Lumipat na ito sa bahay ilang buwan na itong nasa Senado, sabi ni Pangulong Marcos. Siyempre, pinagmasdan natin kung ano ang ginagawa ng Senate President na si Ches Escudero para maging mapayapang transition hanggat maaari mula sa Kongreso ito patungo sa susunod. Noong Lunes ng gabi, sinangguni ng Senado ang impeachment complaint laban kay Duterte sa Committee on Rules ng formal na sinimulan ang mga paglilitis na maaaring humantong sa pagtawag ng impeachment court. Ito ay matatapos manumpa si Escudero bilang presiding officer ng impeachment court sa isang simbolikong hakbang na itinuturing ng panimula sa paglilitis. Inaasang magsasagawa ng karagdagang aksyon ang Senado kapag nagpatuloy ito sa sesyon sa Hunyo 11. Ang Kongreso ay mag-aaklas ng siniday sa Hunyo at 30. 7 minuto makalipas ang alas 8 ng umaga. Ito ay atid ng TBS RMM News. Radyo na dyaryo pa.
Alas 8:08 ng umaga. Tuloy-tuloy lamang mga kababayan ang ating balitaan. Tol Kalsado Patroller, standby report. Samantala, contingency plan para sa mga barkong Chino na nakaground sa West Philippine Sea ayon sa NIBE. Round 1. Ready, go! Sinabi ng isang mataas na opisyal ng Philippine Navy noong Martes na may angkop ng contingency measures kung sadyang i-ground ng Chinese Maritime Forces ang kanilang mga barko sa West Philippine Sea. Sa Philippine Navy at ang Forces of the Philippines, hindi po kami nakikipag-ugnayan sa mga haka-haka. Gayon pa man, mayroon kaming naangkop na mga contingency sa lugar para sa anumang possible, sinabi ng tagapagsalita ng Philippine Navy para sa West Philippine Sea, Rear Admiral Roy Vincent Trinidad sa isang press briefing. Hindi binanggit ng Trinidad ang mga tiyak na detalye ng mga hakbang na ito para sa mga kadahilan ng pangsiguridad. Ang tinutukoy niya ay ang Chinese Maritime Militia, Bishil na may bow number 16838 na napadpad sa Rep 1 ng Pag-asa Island noong Hunyo 7 dahil sa masamang lagay ng panahon. Makalipas ang ilang oras ay nakaalis na ang barko ng CMM. Iginit din ni Trinidad na nang maiulat ang pag-grounding ng China, agad na isinagawa ang koordinasyon ng National Task Force for the West Philippine Sea at Philippine Coast Guard. Ang Philippine Coast Guard ay nakapagpadala ng isang rubber boat upang matingnan ang kaligtasan ng buhay at ang mga kagamitan sa barko. Walang ulat tungkol doon. Noong una ay wala pang naiulat tungkol sa pinsala sa kapaligiran. Hindi naman siya gaanong katagal nakasadsad doon. Nagawa nilang makalabas pagkatapos ng ilang oras, dagdag niya. Sampung minuto makalipas ang 8 ng umaga. Good morning kay Kuyang Francis Tika. Thank you for watching. Samantala, 41 Chinese Coast Guard vessels, warships na mataan sa West Philippine Sea noong Mayo ayon sa AFP. Round 1. Ready, go! May kabuwang 41 barko ng China Coast Guard at People's Liberation Army Navy ang nabantayan sa 3 lugar na hawak ng Pilipinas sa West Philippine Sea noong Mayo ayon sa Armed Forces of the Philippines itong Martes. Sa isang ulat, sinabi ng militar na ang 41 Chinese Coast Guard at plan vessels ay nakita sa mga sumusunod na lokasyon: Baho de Masinloc, 15 Chinese Coast Guard vessels, 11 plan ships, Ayungin Shoal, 6 na Chinese Coast Guard at 1 plano, Pag-asa Island, 4 na Chinese Coast Guard, 4 na plan sa parehong panahon. Binabantayan din ng AFP ang kabuuang 15,765 na barko sa buong kapuluan ng Pilipinas. Ang napapanatiling takbo ng operasyon na ito ay sumasalamin sa hindi natitinag na pagtuon sa kamalayan sa maritime domain at nagpapatupad ng mga karapatan na susoberanya. Dagdag nito, sa kabuang bilang na ito, 12,608 ang inuri bilang mga dayuhang sasakyang dagat. Sinabi ng AFP na 1,349 na barko ang hindi tumugon sa mga hamon sa radyo. Karamihan sa mga insidenteng ito ay naitala sa Pag-asa vessels. Sa Pag-asa Tubataha at Ayungin Shoal, areas of high interest dahil sa kanilang kalapitan sa iba pang mga maritime zone. Dagdag nito, ang West Philippine Sea ay tumutukoy naman sa pook na pandagat sa kanlurang bahagi ng kapuluan ng Pilipinas, kabilang na ang dagat, Luzon at ang mga karagatan sa paligid, sa loob na at katabi ng Kalayaan Island Group at Baho de Masinloc.
13 minuto makalipas ang ika-8 ng umaga. Ito ay hatid ng KBS RMM News, Radyo na Dyaryo pa. CCC pinalakas ang anti-plastic pollution drive sa pamagitan ng mga digital sticker. Round 1. Ready, go! Dinala ng Climate Change Commission ang paglaban sa pollution ng plastic sa mga messaging apps na sa pamagitan ng paglulunsad ng bagong digital sticker pack na tinatawag na Bawal Plastic dito. Bilang pagdiriwang ng Philippine Environment Month ngayong Hunyo, sa isang balita noong Martes sinabi ni CCC Executive Director Robert E.A. Borge na ang Ocean Timed Sticker Pack ay disenyo upang makisali sa mga kabataang Pilipino at mga online community sa pagdaigdigang pagsisikap at wasakin ang pollution sa plastik. Sinabi niya ang mga layunin ay upang mag-udyok ng pang-araw-araw na pag-uusap sa pamagitan ng digital messaging at maliit na pagbabago sa pamumuhay tungkol sa plastic waste lalo na sa mga kabataan. Sinabi pa rin ni Borge na ang inisyatibong ito ay makakatulong sa pagpapataas ng kamalayan simula sa kung ano ang makikita nila sa kanilang mga screen. Ang dami ng plastik na basura sa karagatan ay nakakaalarma, isinasalang-alang na sa pagkangkalahatan ay tumatagal ng 500 hanggang 1,000 taon bago sila masira, sabi niya. Ang paglilinis ng karagatan ay dapat na ang aming huling paraan. Ang ginagawa natin kaagad ay tanggihan ang mga single-use plastic at palakasin ang ating sistema ng pamamahala ng basura sa ating mga sambahayan at komunidad. Sinabi pa rin ni Borge na ang pagtanggi sa single-use plastics ay hindi lamang isang bagay na patakaran ngunit hindi pa sa isang personal na pagpipilian at isang pagbabago sa kultura. Ang sticker pack ay nagsisilbi ring pagpapakita ng suporta para nagpapatuloy ng 3rd UN Ocean Conference na naka-schedule mula Hunyo 9 hanggang 13 sa Nice, France, kung saan ang mga pandaigdigang leader ay magpupulong upang mapabilis ang mga pagsisikap sa pangangalaga sa karagatan at mapanatiling paggamit at proteksyon ng mga yamang dagat. Ang bawat sticker ay nagtatampok ng babahalang estado ng pollution sa dagat na may hanggang sa 10 milyong metriko tinuladan ng mga plastik na nagtatapos sa karagatan bawat taon. Tinatayang CCC na ang mga plastik na basura ay bumubuo ng 80% ng pollution sa dagat na may 50 hanggang 75 trilyong piso ng plastik at microplastics na nagpapalipat-lipat ngayon sa pandaigdigang karagatan. Binigyan din ni Borge na sa ilalim ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., pinalakas ng gobyerno ang mga estratehiya sa pagkilos sa klima sa pamagitan ng National Adoption Plan na nagtataguyod ng isang whole-of-nation approach upang mabawasan ang mga kahinaan sa mga panganib sa klima ng kapaligiran. Ang NAP ay gumana kasama na ang mga inisyatibo tulad ng Extended Procedure Responsibility Act na may pananagutan sa mga malalaking kumpanya para sa kanilang mga plastik na basura. Makukuha sa Viber at Telegram ang mga sticker na bawat plastik dito. Bisitahin at gulugarin ang mga programa ng CCC. 17 minuto makalipas ang 8 ng umaga. Marcos nag-utos ng investigasyon sa Siquijor Electric Cooperative sa gitna ng krisis sa kuryente. Round 1. Ready, go! Ipinag-utos ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang buong investigasyon sa Siquijor Island Power Cooperative sa gitna ng patuloy na pagkawala ng kuryente sa lalawigan. Ayon pa rin sa Malacanang nitong Martes, ang direktiba na dumating habang nakikipaglaban ang Siquijor sa patuloy na krisis sa enerhiya.
na pinalala ng kakulangan ng tubig at pagkawala ng kabuhayan ng mga residente. Ayon pa rin kay Palace Press Officer Claire Castro, ipinatawag na ni Pangulong Marcos sina outgoing Energy Secretary Rafael Lotella at Acting Secretary Sharon Garin para tugunan ang sitwasyon. Inatasan din ng Pangulo ang mga kinaukulang ahensya na kumilos ng mabilis. Nagbigay na rin siya ng direktiba ang ating Pangulo para sa isang malalim na investigasyon sa power provider ng Siquijor Island, Power Cooperative, Castro said in a Palace briefing. At iniutos ng Pangulo ang agarang pagresolba sa matagal ng problema na sa supply ng kuryente sa lalawigan. Inihanda na ngayon ang short at long-term measures, dagdag pa ng opisyal ng palasyo. Alas 8:19 ng umaga. Alas 8:22 ng umaga. Ito'y hatid ng TBS RMM News. Radyo na dyaryo pa, ito'y kasapi ng The United Multimedia International Press Corps. Tuloy-tuloy lamang mga kababayan ang ating balitaan. Samantala, dakuin po naman natin ang pag-uulat ng ating Kasado Patrol 25 mula Jansiri at lugar ng Cavite. Calabarzon area, Sidowalal. Alright, Kuya Lando Luto, standby report. Kasado Patrol report.
Mga kababayan, bigyan po natin ng daan ang malagang pagulat ng ating Kalsado Patrol 25 bagong 13 Martires City Hall Ground Ceremony. Ang detalye ay nasa ating Kalsado Patrol 25, Kuya Lando Luto. Good morning! Maraming salamat sa iyo, Kuya Arnold, at magandang umaga. At tuloy-tuloy na buhos ng ulan sa mga oras nito kagabi pa ay tuloy-tuloy pa rin hanggang sa mga oras ito. Tuloy-tuloy pa rin ang pagbuhos ng ulan at madilim na kalangitan dito sa bahagi ng Calabarzon ng Cavite area, Kuya Arnold. Oh. Ito nga samantala, Kuya Arnold, ito nga isinagawa nga ang groundbreaking ceremony, ang proposed new 13 Martires City Hall noong Hunyo 9, araw ito ng Lunes sa Kuya Arnold, na itatayo sa Barangay Concho, lungsod ng 13 Martires, Cavite. Pinangunahan ang programa ni na 13 Martires City Mayor elect Jima Lubigan at Vice Mayor Bobby Monte Hermoso, kasama sina Congressman Ping Remulla ng 7th District Lalawigan ng Cavite at board member Aldrin Anakan at mga kasama at iba pang mga lokal na opisyal. Ayon kay Mayor Jima Lubigan, ang bagong City Hall ay simbolo umano ng tuloy-tuloy na pag-unlad at progresibo ng lungsod ng 13 Martires at asahan pa mano ng bawat tresenyo ang mas maayos, maginhawa at mabilis na pagsiserbisyo sa bagong City Hall dito sa 13 Martires lungsod ng 13 Martires ng Cavite. Ang Kuya Arnold, ang 13 Martires ay ito yung pangunahin na ito yung provincial capital ng lalawigan ng 13 Martires. Dito kung saan nag-oopisina ang gobernador ng lalawigan. At ito ang sentro ng pagsasayos ng mga papilis, at doon naman sa lungsod ng Bacoor at ang Imus, doon naman ang sentro ng kalakalan ng dito sa lalawigan ng Cavite. So yan lamang Kuya Arnold ang aking report at updates mula pa rin dito sa lalawigan ng Cavite. Kalsado Patrol 25, ako si Double L, Kuya Landuluto, nag-uulat para sa KBS RMN News, Diaryo na, TV pa. Maraming salamat back to you, Kuya Arnold. Alright, maraming salamat sa pagulat ng ating Kalsado Patrol 25, Kuya Lando Luto. Thank you, Kuya Lando. Samantala mga kababayan, alas 8:26 ng umaga. Ito ay atid ng balitang kasado ang payagang balansi at totoo National Newspaper. Alright, puntahan po naman natin ang pagulat ng ating Kalsado Patrol 60 mula dyan sa Gingoog City, Misamis Oriental. Naririyan si Kuyang Francimar Butlay, ang ating Kalsado Patrol 60. Alright, Kuyang Francimar, standby report. Patrol report. May pagulat ang ating Kalsado Patrol 60 mula dyan sa Misamis Oriental, Mindanao, Kuyang Francimar Butlay. Alright, Kuyang, magandang umaga sa iyo diyan. Magandang Kuya Arnold at sa lahat ng taga-subaybay. Na aksidente, isang pulis na sa First Mobile Force Company sa pulis dito no sa Hingog City, dito sa Camchuduro Idanyo, nakadestino po siya. Kuya, pinangako ni Police Ariel Philip Puntillas na hindi konsentihon ang police corporal na umalis sa kaniyang duty at magpunta lang sa bar.
tatlong motorsiklo dito sa Hingog City na dalawang namatay. Sabi ni Puntillas, may asawang pulis, umalis lang sa kampo, magpunta lang sa bar. May lango na nakapartik ng alak at nalasing. Nagmaniho isang single mom ng walang helmet at walang lisensya. Sinalita ang nangyari sa aksidente. Ang babae nagmaniho sa sniper ni Police Corporal namatay, samantalang driver sa motorsiklo Neurorack nawala ng buhay. Nasugatan nangyari si Police Corporal nga nagsilbing backlight at namatay ang babae ng driver sa nagkalahi ng motorsiklo, isang Honda Beat. Sinabi ni Puntillas na humarap sa kasong administratibo si Police Corporal, ginawa na niya. Hindi lang sinabi ang pangalan ng pulis dito, kuya, sa kanyang pangalan. Sabi ni Puntillas, hindi lang nila ibigay ang pangalan sa sinong na-aksidente ng isang pulis dito, Corporal, kuya. At sabi ni Puntillas na nagkita siya sa kanya, sabi umalis sa kanyang duty at na-aksidente. Umalis siya ng hospital at pinuntahan siya ng Hingog City Police Station para lang magamot yan, kuya. At hinati doon sa kampo ng Camp Teodoro Idanyo ng one of First Police Mobile Group Company, kuya. At nandun lang po sa kampo isang pulis, kuya, naka-standby doon sa kampo niya, kuya. At sinipti lang po siya ni Police Ariel Philip Puntillas, kuya. Mula dito sa lugar sa kinuran mo sa Hingog City, ako si Kuya Francimar Butlay, Kasado Patrol 60, nagulat sa TBS Arimen News, Diaryo na TV pa. Alright, maraming salamat sa pag-uulat ng ating Kasado Patrol 60. Kuyang Francimar Butlay mula sa Hingog City, Misamis Oriental, Mindanao. Thank you, Kuyang Francimar. Alas 8:30 ng umaga, ito'y atid ng KBS RMM News. Radyo na dyaryo pa. Ito ay kasapi ng The United Multimedia International Press Corps. Samantala, mga kababayan, nagbabalik ulat ang ating Kasado Patrol 25 mula pa rin po dyan sa Riyadh, lugar ng Cavite. Si Kuyang Landon Luto. Alright, double standby report. Kasado Patrol Report. Nagbabalik ang ating Kasado Patrol 25, si Double L, Kuya Landon Luto. At ito po ang mga kababayan na may kinalaman sa pagpapalawig sa termino ng mga opisyal ng barangay at SK sa 6 na taong aprobado na sa Kamara. Abangan ang lahat ng detalye sa ating Kasado Patrol 25. Alright, Kuya Landon Luto. Alright, sige. Iputok mo na yan. Yes, maraming salamat, Kuya Arnold. Ito nga, yung pagpapalawig sa termino ng mga opisyal ng barangay at iski sa loob ng 6 na taon, ito ay aprobado na ng Kamara de Representante. Ang House Bill number 11287 na naglalayong palawigin hanggang 6 na taon ang termino ng mga opisyal ng barangay at sangguniang kabataan. Sakop na nga panugalang batas, Kuya Arnold, na ito ay lahat ng kasalukuyang mga opisyal ng barangay at iski na nahalal noong Oktubre 30 taong 2023 at mananatili sila sa kanilang pesto hanggang sa sunod na halalan sa 2029. Maliban na lamang kung sila ay matanggal o masuspinde sa kanilang tungkulin. Mula pa rin dito sa lalawigan ng Cavite, Kasado Patrol 25, ako si Double L, Kuya Landon Luto, nag-uulat para sa KBS RMN News, Diaryo na TV pa. Back to you, Ganon. Maraming salamat. Alright, maraming salamat sa pag-uulat ng ating Kasado Patrol 25. Mula pa rin dyan sa area at lugar ng Calabarzon, dyan sa lalawigan ng Cavite. Kuya Landon Luto, thank you, Kuya Lando.
Alas 8:33 ng umaga. Ito ay atid ng balitang kasado ang payagang balansi at totoo. National Newspaper. Samantala, tuloy-tuloy lamang mga kababayan ng ating balitaan. Round 1. Ready, go! Palasyo sa mga nag-akusa sa BI chief suportahan ang mga aligasyon gamit ang ebidensya. Round 1. Ready, go! Hinimok ng Malacanang ang mga individual na nag-aakusa ng Bureau of Immigration Commissioner Joel Biado ng maling gawain na magsomete ng konskritong ebidensya, hindi lamang ang mga hindi nagpapakilala na reklamo tinatawag na white papers. Sa isang press briefing, sinabi ni Palace Press Officer Claire Castro na titingnan ng Department of Justice ang hindi nagpakilalang liham ayon sa utos ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Ngunit sinabi nito na mas mainam kung ang reklamo ay may kasamang mga ebidensya. Ang liham na may pitsang Hunyo 2 sa tatanggap ng Malacanang ay inakusahan si Biado ng hindi wastong paghawak sa mga kaso na kinasangkutan ng Philippine Offshore Gaming Operators na ipinagbabawal ni Pangulong Marcos noong nakaraang taon at ang deportasyon ng mga illegal na dayuhang manggagawa. Ang mga nagrereklamo na piniling manatiling hindi nagpapakilala na binabanggit ang takot sa paghiganti ay nagsabi na kung hindi matugunan ay maaaring humantong sa makabuluhang mga problema sa katiwalian na maaaring madungisa ng imahe ng administrasyon. Binigyan din ni Castro isang abogado na ang mga ahensya ng gobyerno ay hindi maaaring kumilos sa mga hindi nagpakilalang liham lamang. Mahirap po na white paper lang at walang pinanghahawakang anumang ebidensya or isumiti dahil nauubos po ang oras ng DOJ kung puro white paper lamang po ang kanilang pagtutuunan ng pansin, sabi niya. Inikayat pa rin ni Castro ang mga nagrereklamo na magharap ng dokumentasyon kahit na hindi nagpakilala. So, inihikayat po kung mayroon po talaga kayong reklamo kahit hindi na po kayo magpakilala, ibigay ninyo lang po iyong ebidensya para po mayroon naman pong dahilan para magkaroon ng mas malalim na investigasyon, sabi niya. Nauna nang sinabi ng Pangulo na hindi babayain ng gobyerno ang nilalaman ng liham na reklamo sa kabila ng kakulangan nito ng mga lagda at tiyak na detalye. Alas 8:36 ng umaga. Samantala mga kababayan, tuloy-tuloy lamang ang ating balitaan. Round 1. Ready, go! OTS nagharang ng illegal na droga sa pasahero sa NAIA. Ayon pa rin sa Office of Transportation Security nitong Martes, na-intercept ng screening personnel sa Ninoy Aquino International Airport Terminal 3 ang illegal na droga mula sa isang pasahero. Sa social media post nito, sinabi ng OTS na ang mga screening ay nag-plug ng isang backpack na naglalaman ng mga inihinalang pinagbabawal na itim, kabilang na mga lighter na manumanong inspector. Natagpuan sa isang pouch may isang sachet ng puting kristal na sangkap na pinaghihinalaang illegal na droga. Nadiskubre rin ang iba pang pinaghihinalaang drug paraphernalia. Ang insidente ay nakipag-ugnayan sa Philippine National Police Aviation Security Group at Philippine Drug Enforcement Agency.
Sa parehong post, sinabi ni OTS Administrator Arthur Bisnar na ang pag-intercept ng droga ay nagsisilbing paalala ng mga critical na papel na ginagampanan ng mga taunan ng OTS na ang pangunahing tungkulin ay i-screen ang mga ipinagbabawal na item sa seguridad, ngunit ang pag-iingat ay madalas na humahantong sa mga hindi sinasadyang pagtuklas na tumutulong na hadlangan ang mga kriminal na aktibidad sa kapaligiran. Ang pasahero ay nakadestino sa Cebu ay inilagay sa kustodiya ng mga opisyal ng pagpatupad ng batas. Naharap ngayon sa kasong Republic Act 9165 o ang Comprehensive Dangerous Drug Acts of 2002 ang suspect. 39 na minuto makalipas ang 8 ng umaga.
Alright mga kababayan, tuloy-tuloy lamang ang ating balitaan. 44 na minuto makalipas ang 8:08 ng umaga. US anti-ship missiles platform pa rin sa PH. Round 1. Ready, go! Samantala mga kababayan, nasa bansa pa rin ang US-made Navy Marine Expeditionary Ship Interdiction System, anti-ship missile platform para sa pagsasanay ayon sa Philippine Navy nitong Martes. Ito ay upang kumpirmahin ang mga missiles ay nasa loob na rin ng bansa at patuloy itong gagamitin ng Philippine Marine Corporation para sa mga layunin ng pagsasanay tungkol sa kasalukuyang lokasyon nito. Dahil sa seguridad, sa operation, hindi ko ito masisiwal pero masasabi ko sa inyo na nasa loob pa rin ito ng bansa, sabi ni Philippine Navy spokesperson Captain John Percy Alcos sa isang media briefing sa Philippine Army headquarters sa Port Bonifacio, Taguig City. Ang sistema ng armas ng Amerika ay ginagamit para sa mga layunin ng pagsasanay sa katatapos lamang sa pagsasanay sa balikatan na naganap mula Abril 21 hanggang Mayo 9 at kamandag mula Mayo 26 hanggang Hunyo 6. Bagamat hindi pinaputok ang NMISES sa alinman sa mga pagsasanay na iyon, sinabi ni Alcos na nagawa ng Pilipinas na samantalahin ang pagkakataon sa pagsasanay. Ang NMISES ay nananatili dito sa ating bansa hanggat naroon pa rin ang mga pagkakataon sa pagsasanay para sa atin para magamit natin ang partikular na kagamitang militar upang mas mahusay na may sagawa ng ating mga Marines ang pinagsamang operasyon sa kanilang mga katapat, dagdag niya. Binigyan din ni Alcos at ang NMISES bilang isang ship interdiction type weapons system ay lubang makatutulong kung ang mga amphibious raid ay amphibious landings ay binalak laban sa Pilipinas. Ang NMISES ay inilarawan bilang isang mataas na mobile na coastal anti-ship missile na may kakayahang hampasin ang mga kaaway na sasakyang dagat mula sa mga posisyon na nakabase sa lupa. Ang sandata ay may saklaw na humigit kumulang 100 nautical miles. Nang tanungin kung may mga plano na kumuha na ang mga katulad ng sistema para sa Navy, sinabi ng tagapagsalita ng Philippine Navy na ang pagkuha ng mga long-range missile system o rocket system ay isa sa mga kakayahan na balak naming magkaroon at isinumiti na namin ang listahan ng mga kakayahan na critical na mahalaga para sa Philippine Navy sa mas mataas na punong himpilan at Department of National Defense, dagdag niya. Iginit din ni Alcos na ang presensya ng NMISES ay isang hadlang sa sino mang nagnanais na magsagawa ng illegal, malapit o mapilit, agresibo at mapanlinlang na aksyon laban sa Pilipinas. Apatapot 7 minuto makalipas ang 8:08 ng umaga. Ito'y atid ng balitang kasado ang pahayagang balansi at totoo, National Newspaper. Samantala, Palasyo pinuri ang mabilis na pagtugon ng PNP na saan ang pinahusay na visibility ng pulisya. Round 1. Ready, go! Pinuri ng Malacanang nitong Martes ang mabilis na pagtugon ng emerhensiya ng Philippine National Police at nagpahayag ng kumpiyansa na ang pwersa ng pulis ay maaaring gumawa ng mas mahusay na pagpipigil sa mga krimen sa bansa. Sinabi ni Presidential Communication Office Undersecretary at Palace Press Briefer Claire Castro na inaasahan ng palasyo ang mas mahusay na visibility ng pulisya sa paglulunsad ng Unified 911 Emergency System sa Hunyo. Alinsunod na rin sa direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na palakasin ang kaligtasan ng publiko. Utos po ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na sa kapulisan siguraduhing mas maraming pulis
na umiikot sa mga kalsada kapag kailangan dapat may pulis na agad na nagre-responde, sabi niya sa mga reporter ng palasyo. Kung maganda ang ginawa ng PNP, mas magagawa nito ng National Emergency Hotline na ito ang mabilis na pagtugon na maaaring pigilan o pigilin ang kriminal na aktibidad. Sinabi ni Castro na ang mabilis na pagtugon ay magbibigay daan sa publiko na magkaroon ng 100% na tiwala sa mga opisyal ng pulisya. Mas paigtingin pa ng presensya ng kapulisan sa lansangan dahil ang gusto ng Pangulo at ng PNP ligtas kayo, sabi niya. Ang bagong 911 emergency system na inilunsad sa Hulyo ay inaasahang magsisimula sa Metro Manila, Bangsamoro Automos Region at Muslim Mindanao, Ilocos Region at Central Visaya. Gagamitin ng sistema ang advanced technology para direktang ikonekta ang mga emergency call sa mga frontline responders tulad ng PNP at Bureau of Fire Protection. Nauna nang sinabi ni PNP Chief General Nicolas Torre III na ang pagtugon ng pulisya sa mga sitwasyong pang-emergency ay agad na ang mga tumutugon na pulis ay darating sa loob ng 3 hanggang 5 minuto. 10 minuto bago mag-ikasyam ng umaga. Ito'y hatid ng balitang kasado ang pahayagang balansi at totoo. National Newspaper. PBBM nakatutok sa paglilingkod sa mga Pilipino, hindi Vice President Sara impeachment. Round 1. Lady, go! Ayon pa rin sa Malacanang, prioridad ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na matugunan ang pangangailangan ng sambayanang Pilipino. Sa gitna ng nalalapit na impeachment trial kay Vice President Sara C. Duterte, ang kapalaran ni Duterte ay nakasalalay lamang sa Kongreso, sinabi ni Presidential Communication Office Undersecretary at Palace Press Officer Claire Castro sa briefing ng Palasyo noong Martes. Na iniulit ang paninindigan ni Pangulong Marcos, inilabas ni Claire ang pahayag bilang tugon sa panawagan ng ilang grupo kabilang na ang Catholic Bishops Conference of the Philippines na itigil na ang pagpapaliban sa impeachment trial ni Duterte. May kanya-kanya po talagang paniniwala, may kanya-kanyang opinyon ang bawat grupo, ang bawat tao. Katulad mo ng sinabi namin, ang public servant dapat po talaga ay mayroong accountability, may transparency, sabi niya. So iginalang po ng Pangulo ang bawat opinyon ng bawat tao at ng bawat grupo. Pero muli ang Pangulo ang pagtutuunan po talaga ay ang pagtatrabaho para sa taong bayan, idinagdag pa ni Castro. Pinayuhan niya ang publiko na hayaan lamang ang Senado na gawin ang trabaho nito at hayaan ang proseso na gawin ang kurso nito. Sa patayam naman ng mga reporter ng Palasyo, sinabi ni Pangulong Marcos na naniniwala siya na nais ni Senate President Francis Escudero ang mapayapa na paglipat ng paglilitis mula sa 19 Congress patungo sa 20 Congress. Inaasahang magsasagawa ng karagdagang aksyon ang Senado sa impeachment case ni Duterte kapag nagpatuloy ito sa sesyon sa Miyerkules. 8 minuto bago mag-ikasyam ng umaga. Tuloy-tuloy lamang mga kababayan ng ating balitaan. PH Amrey walang pagbabago sa deployment ng mga sundalo sa Basilan. Round 1. Lady, go! Hindi mababawasan ng Philippine Army ang bilang ng mga tauhan ng ipinakalat na lalawigan ng Basilan sa kabila na diniklarang malaya sa teroristang Abu Sayyaf Group. Ayon sa ipinitong Martes, mananatiling ito dahil mayroon pa rin tayong papel na ito upang mapanatili ang kapayapaan na napakalaga. Magpapanatili ng kapayapaan at pagtiyak ng mga pag-unlad ay dadaloy sa lugar na iyon. Ayon kay Philippine Army Chief Lieutenant General Roy Galido sa isang media briefing sa Port Bonifacio, Taguig City. Sa oras na ito, sinabi ni Galido na tinatayang may 6 na batalyon ng Philippine Army sa Basilan. Idinagdag pa niya na ang presensya ng ASG sa isla ay napaka-minimal na ngayon. Napakahalaga ng inyong tungkulin sa pagbibigay ng impormasyon sa publiko na tunay ngang mapayapa ang lugar na ito. Ang Basilan diin
ng hepe ng Philippine Army. Noong Lunes, opisyal na dineklaran ni na Presidential Peace Advisor Secretary Carlito Galvez Jr. at Special Assistant to the President Antonio Lagdamio Jr. ang basilan bilang ESG-free ang rorok ng mga dekada ng estrategikong operasyong militar, kooperasyon ng multi-stakeholder at patuloy na mga interbensyon sa pagtatayo ng kapayapaan. Ang opisyal na deklarasyon ng basilan bilang ESG-free ay nakaangkla sa pinagsamang resolusyon na inilabas ng Provincial Patient Order Council at ng Provincial Anti-Drug Abuse Council noong Pebraryo 6 ng taon ding ito. Yan ang mga kabuwang balita mula sa ating bulwagan ng balitaan mula sa kinaroroonan ng ating publisher, ng ating station manager, Kuyang Alan Valenzuela Bordeos. At syempre sa bulwagan ng balitaan, Studio 3 mula sa kinalalagyan naman ni Kuyang Wayne Espeno Lawson, ang Bisayang Tisoy. Alright, sa mga oras pang ito'y binabati po natin ng mapagpalang umaga ang lahat po ng miyembro ng Arano Homeowners Association dyan sa Ibarra Compound, Barangay San Juan, Taytay Rizal. Siyempre sa mga masisipag at ikang ay mapagpakumbabang mga legit member ng Arano Homeowners Association. Siyempre ngayon pong araw na ito ay gaganapin po ang huwa eleksyon ng samahan yan sa Ibarra Compound. Kaya good luck po sa inyo at congratulations po sa lahat ng mga opisyalis at bagong magiging opisyalis ng Arano Homeowners Association. Good morning po, Founder, at sa Balitang Kasado. Maraming salamat po sa pagbati ni Brother Mario Beron ng Baco, Oriental Mindoro mula po dyan sa Barangay Bangkatan. At syempre good morning sa lahat po ng mga Beron family, sa atin pong Kuyang Ansel Arroyo bilang Headmaster KPP Brother ng Divine Healing. Yan, magandang umaga po sa inyo, Brother Ansel at Sister Merlina Padriquilia. At sa lahat po ng mga brother at sister dyan sa Barangay Bangkatan. At sa lahat po ng mga brother at sister ng Kawang-Gawa Pag-ibig Pananampalataya. At siyempre binabati rin po natin ang Jores Homeowners Association ng Sitio Bukal, Barangay Pantok, Binangunan, Rizal. Sa mga masisipag at magigiting po nating mga opisyalis rin yan, maraming salamat po sa butihin ninyong paglilingkod at pakikipag-kooperasyon sa inyong komunidad at sa inyong samahan. Kaya sabi nga po yung pagsusunuran at pagkakaisa at pagsasama-sama na alisunod na walang alinlangan ay napakaganda po sa isang grupo o sa isang samahan, lalo na't kung may tiwala ang bawat isa, may pananalig sa Diyos at may pananalig sa batas na ipinagkaloob ng DHSUD. Kaya sa lahat po ng mga opisyalis, congratulations po sa inyong lahat. Naway manatili ang lubos na kapayapaan at kagandahan ng inyong komunidad. Siyempre, medyo umuulan-ulan na po ngayon. Kaya talagang kailangan po ng kalupaan natin yung pong madilig ang mga halaman sa ating mga kapaligiran, lalo na po sa mga kabundukan at kapatagan. Huwag naman yung sobrang ulan para huwag naman bumaha. At binabati rin po natin ng mapagpalang umaga ho ang lahat ng buong mga otoridad, ang sangguniang palalawigan, sangguniang bayan at lungsod, at sangguniang barangay. Magandang umaga po sa inyong lahat. At syempre sa lahat po ng ating mga nanunungkulan, sa lahat po ng mga may hawak ng mga patient order sa buong bansa, mapagpalang umaga po at good luck po sa inyong lahat at naway manatili po yung kapayapaan. At syempre mga kababayan, ang samantala po nating puputulin ang ating palatuntunan ngayong araw ng Miyerkules
At syempre sa syempre sa 1 oras at kalahati ng ating pagtatanghal ngayong umaga ay bilang handog ng ating Kasado Media Group sa lahat ng ating mga tagapakinig. Naway manatili po ang kapayapaan, kalakasan ng inyong pangatawan, pagkakaisa at pagkakasundo ng buong sambayanan. With up sa lahat po ng ating mga tagapakinig at mga taga-subaybay, maraming salamat po sa pag-alalay ng ating mga Kasado Patroller. Ganon din ang ating mga columnista at writer ng ating Studio 2 at Studio 3 sa ating balitaan. At syempre sa ating pong nakagapay po dito sa ating Studio 1, sina Ate Del Aldea Santos at Ate Rosemary Paderon. Maraming salamat po sa inyong paggabay at pagsubaybay sa ating palatuntunan ng gabay at patnubay. Ito po ay patuloy nyo pong maririnig araw-araw Lunes hanggang Biyernes ganap na 8 hanggang 10 ng umaga official time sa ating palatuntunan. At syempre tuwing araw naman po ng Martes at Huwebes ay ang palatuntunan ni Kuyang Wayne Espino Lauson, ang Bisayang Tisoy, ang isyu ng lipunan. Antabayanan po at patuloy po ninyong subaybayan ang KBS RMM News, radyo na dyaryo pa ay patuloy na naglilingkod ng mataos puso sa lahat ng ating sambayanang Pilipino, dito man po sa ating bansang Pilipinas, Luzon, Visayas at Mindanao, gayon din po sa iba yung dagat sa iba't ibang dako ng mundo. Sa Europe, sa United States of America at buong Asia, hanggang sa naabot ng ating broadcast. Mapagpalang umaga po sa inyong lahat at gabi. Ang pagpapala ng ating dakilang lumikha ay laging sumainyong lahat. At syempre mga kababayan, sa pangalan po ng ating station manager Kuyang Alan Valenzuela Bordeos, ako naman po ang inyong abang lingkod, ang Mindurinyong Midnight Boy, bagamat hindi naman gaanong kagwapuan. Sigurado namang ito inyong maasahan, ang inyong Kuyang Arnold Acebeda Namuko. Nagpupugay ng isang magandang umaga ngayong araw ng Miyerkules. Sumay nyo nawa ang pagpapala ng ating dakilang lumikha at Diyos babalos, amigo. Bye-bye mga minamahal kong kababayan. Habang mabigyan naman ang may 110 mga trabahador sa barangay.
Habang mabigyan naman ang may 110 mga trabahador sa barangay. Habang mabigyan naman ang may 110 mga trabahador sa barangay.